And finally, nagawa ko na yung clip ng paano gawin itong sourdough bread. So, tara, samahan nyo ako while ginagawa natin itong sourdough bread. So, I prepared the starter. Yung starter natin, ito yung cultured starter or cultured na yeast. Ayan, so naturally made yeast siya. Hindi siya yung artificial yeast na nabibili siya sa market. So, ito yung starter. Kung paano siya nagawa is sa susunod magre-release ako ng video. So, after nga na matunaw ko yung starter natin sa water, so magko-color white siya para siyang kulay gatas. Pagka na-mix mo na yung water dun sa starter, saka mo ilalagay yung bread flour natin. So, dito ang ginagamit is bread flour, hindi po yung all-purpose flour. Mas maganda ang gamitin is yung bread flour na first class or meron din naman pwede yung third class na mga flour. So, maraming klase ng flour. So, dito ang ginamit ko yung first class na bread flour. So, minix ko lang siya ng ganyan. And after mixing nga, is nerest natin siya. So, tinakpan ko lang siya ng panyo. Then, ayan. So, for 15 minutes to 30 minutes, tatakpan mo lang siya ng ganon. Saka mo siya, yan, ganyan lang siya kung paano siya mamasahin. So, hindi siya yung mini-mix ng masyado. Ang gagawin mo lang dito is hihilain mo lang siya, saka mo siya ifo-fold. So, ganun lang siya. Fold lang ng fold ang gagawin mo. So, iyan, pinahawakan ko na kay Jay. Yung pinaka-bowl natin kasi nga sumasama siya kapag inaangat ko yung dough. So, mga siguro 5 times mo lang siyang ifo-fold. And after that, pag na-fold mo na siya ng mga ganyan, tatakpan mo siya ulit. So, ire-rest mo siya ng another 30 minutes. So, ganyan lang siya. So, after 30 minutes, hihilain mo siya and another fold ulit. So, 1, 2, then, ayan, 3, and, ayan, 4. Ito na yung pang 4 natin. And then, so, naglalagay lang ako ng water sa kamay ko para hindi siya dumikit. So, ito na yung pang 5. So, hilang-hila na siya. So, ayan. Ayusin mo lang siya ng konti ng ganyan sa katatakpan mo. So, another 30 minutes na naman yan. So, ito na yung pangalawang rest natin. So, after that is, ito, ganun ulit. So, hila, then fold. So, ganun lang siya. Stretch lang natin siya, saka ifo-fold. So, kapag nire-rest mo siya ng ganito, unti-unti, kumikinis din yung dough natin. Nawawala na yung ang dami niyang parang medyo magaspang. So, habang nagre-rest yung dough natin, mas kumikinis siya, nagiging maganda siya. So, at saka mas nagiging stretchy siya. So, pwede mo siyang i-fold ng 4 times or 4 to 6 times. Nasa sayo yun. Kung feeling mo okay naman na siya, so pwede ka na mag-stop. So, ganun lang siya. Then, antay ulit ng another 30 minutes. So, yung pinaka-pang-apat natin na pag-fold is coil folding ang tawag nila. So, ganyan lang siya, iikot, bale, ayan o, yung i-coil mo lang siya, parang ipapaikot mo lang siya ng ganon. So, iaangat mo siya, tas hihilahin mo siya, yung parang ilalaglag mo siya ng ganon para mag-coil fold siya, ganon. So, ganyan-ganyan lang siya. Ayan o, kung mapapansin nyo, diba, kumikinis na yung pinaka-dough natin. So, ganyan lang siya. Hindi siya yung, ang paggawa ng sourdough is hindi yung sobrang mix mo yung dough natin. So, mapapansin nyo din na pagka maganda na yung dough natin is nagkakaroon siya ng bubbles. Ayun o, kung mapapansin nyo yung sa gitna. So, i-rest ulit natin siya. So, ito na yung pinaka-final fold natin. Ayan. So, after 2 hours, ayan, diba, rest tayo ng every 30 minutes. Ayan. So, ito na yung coil fold na tinatawag. So, ayan. So, medyo umalsa na din yung pinaka-dough natin. So, ayan. Fino-fold ko lang siya pailalim. So, ganyan lang siya kung paano ginagawa yung sourdough. Ang kalaban mo kasi sa paggawa ng sourdough bread is yung time. Kasi nga, hindi siya yung mamasahin mo tapos okay na, hindi siya ganon kasi may resting na tinatawag. So, every 30 minutes is i-rest mo siya. Tapos, parang up to 5 times mo siyang i-rest. 4 to 5 times. So, after nga nyan is, ayan, dinivide ko na siya sa 4. Actually, 3 pala to. Ayan, tapos ilalapat mo siya. Ayan, i-spread mo siya. Ayan, hanggang sa
spread yung pinaka-dough natin. Ayan, medyo nahihila-hila mo na siya na hindi siya napupunit. Tapos, ifo-fold mo lang ng ganyan, saka mo siya iikot ng ganyan. Ayan, so, medyo nai-stretch din natin na mamasa siya ng konti. Tapos, ipupush and pull mo lang siya ng ilang times para kuminis yung pinaka-dough natin. So, ganyan yung ginagawa. Ayan, so, push and pull hanggang sa mabilog natin siya ng maayos. And after that is i-rest na natin siya dun sa pinaka-lagayan natin. So, yung pagre-rest dito is hindi rin siya 30 minutes. Ibang rest time na ito. Ito na yung i-overnight mo siya sa ref. So, after that nga yan, so, diba, gagawin ko lahat yan, saka ko siya ilalagay dun sa malagayan, and i-rest siya dun sa ref ng nasa sayo kung pwede naman siya after kung halimbawa gabi mo siya ginawa, kinabukasan pwede mo na siyang lutuin. Pero para mas maging sour yung bread mo is pwede naman siyang tagalan up to 2 days, 3 days, ganon. So, eto, pwede mo rin siyang gawin as preparation. Halimbawa, gusto mong gumawa ng pizza, ganon. So, pwede mo siyang gamitin. So, standby mo lang siya sa ref. So, after nga siya na ma-fold ng una, so, may final folding pa to. So, hindi siya basta-basta, diba guys? So, after nga nun, nung pangalawang ganyan, yung hila-hila na ganyan, ifo-fold mo ulit, tapos push-pull, ganon. Saka mo pa lang siya ilalagay dun sa lagayan. So, after nga nito na mailagay mo siya sa lagayan, ito na yung i-rest mo siya sa loob ng ref. Yan. So, pwede mo siyang gamitin after 2 days, 1 day, kung kailan mo siya maisip na i-bake. So, mayroon kang ready mix na bread na magagamit. So, yun. So, eto, 3 yung nagawa ko dito and nirest ko siya lahat sa ref. So, after nga na ma-rest siya sa ref, kinabukasan is nag-start na ako na gawin siya, i-bake siya. So, ito, yung gamit ko naman dito is meron akong blade na pang-design doon sa sourdough natin. So, ang tawag nila dito pag nagde-design ka ng ganyan is scoring. Ayan. So, gumagawa ka ng iba't ibang design dun sa ibabaw ng bread. So, para magkaroon siya ng iba't ibang itsura. So, eto, yung design na ganito is yung parang sa mga wheats natin. Ayan. So, ganyan yung common na design ng sourdough. Tapos, lalagyan mo siya ng malaking hate dun sa gilid para makasingaw yung bread natin. So, while designing nga, while ini-score natin yung bread natin, is nagpainit na ako nung lunch natin na lutuan. So, dapat mainit na mainit before natin ilagay itong bread natin doon sa lunch or doon sa Dutch oven. Ayan. So, napainit ko na yung Dutch oven na yan. So, nilagyan ko lang siya ng konting water, saka ko siya tinakpan, and isinalang ko na siya sa oven. So, after nga siya maisalang sa oven, so, ito na yung kinalabasan ng sourdough bread natin. So, ayan. Ganyan lang po. And yun lang. Thank you sa panonood. Bye!